Naibigan mo na bang magkaroon ng isang sandali na kayang baguhin ang buong buhay mo? Isipin mo ito, sa susunod na umulan, magsasabi ka lang ng ilang simpleng salita, at biglang magbubukas ang mga pinto ng kasaganahan at magandang kapalaran para sa'yo. Hindi ito katang-isip o pamahiin lang. Ito ay isang tunay na ritual na ibinahagi ng kilalang si Baba Vanga at pinaniniwalaan ng marami na nakapagpabago na ng buhay ng libu-libong tao. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang senyales, ito na yon. Huwag palampasin ang pagkakataon. Pagkatapos mong mapanood ang video na ito, hindi mo na muling titingnan ang ulan sa parehong paraan. Ang ulan ay laging may espesyal na kahulugan para sa atin. Sa Pilipinas, madalas nating sinasabi, ulan ay biyaya. Pero paano kung ang biyayang iyon ay hindi basta-basta? Paano kung, sa isang tiyak na araw, ang ulan ay isa talagang mensahe? Isang palatandaan na malapit na ang matagal mo nang hinihintay na pagbabago. Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nagbigay ng mga hula sa buong mundo, ay nag-iwan ng isang makapangyarihang sikreto. Naniniwala siya na kapag bumubukas ang langit at nagsisimula ang ulan, mas matindi ang pakikinig ng universo kaysa dati. Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang banal na ritual. Mga simpleng salitang maaari mong bigkasin habang umuulan, na ayon sa marami ay nagbago ng kanilang swerte, kabuhayan at landas sa buhay. Hindi ito mahika. Ito ay enerhiya, tamang oras, at paniniwala na nagsasama-sama sa perpektong sandali. Ang alamat ni Baba Vanga. Hindi simpleng babae si Baba Vanga. Ipinanganak noong 1911 sa Bulgaria, nawala ang kanyang paningin sa isang malakas na bagyo, ngunit sa sandaling iyon, may misteryong nabuksan sa kanyang kalooban. Mula noon, iginiit niyang nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, mga pangyayaring magaganap sa hinaharap, mga lihim ng sansinukob, at mga mensahe mula sa espiritual na mundo. At higit pa rito, marami sa kanyang mga hula ang natupad. Hinulaan niya ang paglubog ng submarinong Ruso na Kursk, ang pag-atake noong Siyam paghahati 11 pati na rin ang pag-usbong ng mga pandaigdigang sakit. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga politiko, pinuno, maging mga siyentipiko, pumupunta sa kanyang simpleng tahanan upang magtanong. Ano ang nakikita mo? Ngunit may isang lihim na kaunti lamang ang nakaalam, ang kapangyarihan ng ulan. Naniniwala si Baba Vanga na ang ulan ay hindi lang basta panahon, ito ay banal na mensahero. Isang bihirang sandali na bumubukas ang langit at lalo pang nagiging konektado ang kaluluwa ng tao sa enerhiya, espiritu, at kasaganaan. Sinabi niya sa mga malalapit sa kanya, kapag umuulan, ipahayag mo ang iyong hiling. Dadalhin ito ng tubig pataas. Sa isa sa kanyang huling liham, isinulat niya ang tungkol sa isang ritual sa ulan, isang espiritual na gawain na maaaring magdala ng kasaganaan sa buhay ng isang tao, lalo na kung siya ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi, nabigo sa pag-ibig, o espiritual na kakulangan. At dito nagiging malalim ang koneksyon nito sa mga paniniwala ng Pilipino. Sa kulturang Pilipino, madalas ituring ang ulan bilang tanda. Isang bautismo ng lupa. Panahon upang huminto, magnilay at humiling ng tulong mula sa langit. Palaging sinasabi ng ating mga nakatatanda. Kapag umuulan, magdasal ka, baka pakinggan ka na. Ang sinaunang karunungan na ito at ang misteryosong ritual ni Baba Vanga ay nagsasama upang bumuo ng isang makapangyarihan at simpleng kasanayan. At kung pinapanood mo ito ngayon, maaaring nagsimula na ang iyong ulan, hindi sa labas, kundi sa iyong buhay. Ang ritual ng ulan, pinagmulan at kahulugan. Naniniwala si Baba Vanga na hindi lahat ng ulan ay pareho. May ulan na nagdudulot ng pagkasira, ngunit ang iba, lalo na ang bumabagsak sa sandaling mabigat ang iyong puso, ay isang paghilom na puwersa. Isang mensahe. Isang pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng espiritu. Itinuro niya na sa mga partikular na araw, kapag hindi mapakali ang iyong kaluluwa, walang laman ang iyong bulsa, o parang hindi na tumutugon ang iyong mga dasal, ang ulan ay hindi aksidente. Ito ay isang palatandaan. Ibig sabihin, binubuksan ng sansinukob ang isang espasyo para sa iyo, isang sandali kung saan ang iyong mga salita, layunin, at damdamin ay makakatawid sa hindi nakikitang mga pintuan at matatanggap ng isang mas dakilang kapangyarihan. At para sa mga Pilipino, hindi ito bago. Lumaki tayo na naririnig kay lolo at lola. Umuulan, baka may biyayang paparating. Nakaugnay ang ulan sa bagong ani, bagong simula, at espiritual na paglilinis.
Kahit sa tradisyonal na paglalamay, itinuturing ang ulan bilang biyaya mula sa itaas, simbolo na ginagabayan na ang kaluluwa tungo sa kapayapaan. Sa pag-ibig, sinasabi nating tanda ng tadhana ang magkasabay na mabasa ng ulan. Sa panalangin, naniniwala ang marami na kapag siya'y umiiyak habang bumubuhos ang ulan, tinatanggap na ng langit ang kanyang mensahe. Ginagalang ng ritual ni Baba Vanga ang mga paniniwalang ito. Itinuro niya na kapag pinagsama mo ang damdamin, tamang oras, at intensyon habang umuulan, lalo na sa mga araw na parang wasak ang iyong espiritu, lumilikha ka ng isang bintana ng kapangyarihan. Isang banal na pintuan. Ngunit narito ang susi. Hindi mo mapipilit ang ulan. Hindi mo ito mahuhuli sa kawalan ng pag-asa. Gagana lang ang ritual kapag ang ulan ang dumating sa'yo, hindi inaasahan, hindi iniimbitahan, ngunit perpektong nakatugma sa takdang oras. Kapag nangyari yon, dapat kang kumilos. Sapagkat ang ulan ay nagdadala ng enerhiya. At kapag nagtagpo ang iyong tinig at ang enerhiyang iyon, lumilikha ito ng tinawag ni Baba Vanga na vibrasyon ng pagbabalik. Ano man ang iyong ipinadala, pag-asa, pananampalataya, kasaganaan, ibabalik ito ng mas dumami. Hindi ito pamahiin. Ito ay tahimik na karunungan na naipasa ng maraming henerasyon. Ang ulan ay hindi lang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ang sansinukob na kumakatok sa iyong pintuan at naghihintay na magsalita ka. Mga palatandaan, kapag nagpapadala ng mensahe ang universo. Hindi lahat ng ulan ay basta-basta. At hindi rin lahat ng damdamin ay simple lang emosyon. Minsan, ang nararamdaman mo sa kailaliman ng iyong puso ay talagang mensahe mula sa universo, naghihintay na mapansin mo. Itinuro ni Baba Vanga na hindi laging salita ang paraan ng pakikipag-usap ng universo. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng palatandaan. Sa pamamagitan ng tamang oras. Sa pamamagitan ng kalikasan. Para sa maraming tao, lumilitaw ang mga palatandaang iyon bago pa magsimulang umulan. Naranasan mo na bang makaramdam ng ganitong kakaibang sandali? Biglang bumigat ang dibdib mo saka biglang bumuhos ang ulan. May ibong dumapo sa bintana mo at ilang sandali lang, nanlilim ang himpapawid. Narinig mong binanggit ang pangalan mo sa panaginip at kinabukasan, gigilig ang malumanay na buhos ng ulan. Nakaramdam ka ng lungkot, kawalan ng pag-asa, o espiritual na pagkaligaw at bigla itong umuulan ng malakas. Hindi ito mga aksidente. Tinawag ni Baba Vanga ang mga sandaling ito na patitik sa kaluluwa, banayad na pagtapik ng universo na sinasabing, ngayon na ang oras. Ihayag ang iyong hiling. Sabihin ang iyong dasal. Matalas ang pakiramdam ng mga Pilipino sa ganitong mga palatandaan. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag mabigat ang hangin bago umulan, hindi lang ito pagbabago ng panahon, nagbabago rin ang enerhiya. Nagbabago ang kapaligiran. Nagiging mas bukas. Mas buhay. Kaya't maaari kang makaramdam ng kilabot sa balat, nakakagigil na balahibo, o bigla ang pagnanais na huminto at sumilip sa labas. Narito ang katotohanang madalang mapagtanto. Kapag malapit ka na sa isang tagumpay, doon mo mararamdaman ang pinakamalakas na presyon. At madalas, magpapadala ang universo ng palatandaan sa pamamagitan ng ulan upang sabihin, sandali lang. Nandito na ang iyong pagkakataon. Kung naranasan mo na ang alinman sa mga ito, huwag mo na silang baliwalain sa susunod. Sapagkat ang ulan ay hindi lang bumabagsak sa bubong mo. Bumubuhos ito sa iyong tadhana. At kapag tumugon ka, kapag binigkas mo ang tamang mga salita sa tamang sandali, makikisalamuha ka sa isang sinaunang puwersa, isang makapangyarihan na maaaring tuluyang baguhin ang iyong buhay. Hakbang-hakbang nagabay sa ritual. Ngayon na nauunawaan mo na ang kahulugan ng ulan at mga palatandaang nauuna rito. Pag-usapan na natin ang mismong ritual. Ito ang banal na kasanayan na ibinahagi ni Baba Vanga sa mga pinakamalalapit sa kanya, itinago ng dekada, ngunit ngayon nararating na ang mga tunay na nangangailangan. Simple, makapangyarihan, at nakaugat sa intensyon at tamang oras, ang ritual na ito ay hindi tungkol sa relihiyon kundi tungkol sa pagkakahanay. Sa sandaling magsanib ang iyong puso, iyong mga salita, at ang ulan. Narito kung ano ang dapat mong gawin. Hakbang 1, kilalanin ang ulan. Huwag habulin ang ulan. Hayaan itong dumating ng kusa, lalo na sa araw na mabigat ang iyong damdamin, kapag hindi ka sigurado, kinakabahan, o espiritual na naliligaw. Ang unang palatandaan ay hindi ang ulan mismo, kundi ang iyong kalagayan ng loob.
Kapag dumating ang ulan sa sandaling iyon, malinaw na senyales ito, ngayon na ang iyong oras. Hakbang 2, humanap ng tahimik na lugar. Lumapit sa bintana, sa harapang pinto, o kahit sa labas sa ilalim ng bubong. Pakinggan ang ulan. Damhin ang tibok nito. Huwag magmadali. Pumikit, huminga ng dahan-dahan, at linisin ang isipan. Dapat naroroon ka mismo, hindi nakabaling sa iba. Hakbang 3, ituon ang iyong intensyon. Isipin ng malinaw kung ano ang kailangan mo. Hindi lang kung ano ang gusto mo, kundi ang tunay na hinahangad ng iyong kaluluwa. Maaaring pera, paggaling, bagong simula, kapatawaran, kapayapaan, o solusyon sa problema. Hayaan mong umangat ang hangaring iyon sa dibdib mo. Maging tapat. Hakbang 4, ulitin ang banal na mga salita. Narito ang pinakamahalagang bahagi. Itapat ang kamay sa puso at bigkasin ng malakas, hindi bulong, kundi buong paniniwala. Habang bumabagsak ang ulan, dumadaloy rin sa akin ang kasaganaan. Handa na akong tumanggap. Dumaloy nawa ang mga biyaya sa aking buhay. Parang tubig mula sa langit. Ulitin ito ng 3 beses. Sa bawat pagbigkas, damhin na dalhin ng ulan ang iyong mga salita, patungo sa mundo, paitaas sa kalangitan, sa puso ng universo. Hakbang 5, pasalamatan ang ulan. Pagkatapos mong matapos, huwag nang humiling muli. Sabihin lang, salamat. Nagtitiwala ako sa banal na timing. At pakawalan. Mahalaga ang hakbang na ito. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng resulta. Ito ay pagtatanim ng iyong mga salita bilang binhi sa lupa ng kalangitan. Ang ulan ng iyong tubig. Hayaan ang sansinukob ang magpabunga. Karagdagang tip, gumamit ng banal na bagay. May ilang naniniwala na humahawak ng barya habang binibigkas ang mga salita, at itininatago itong barya sa pitaka pagkatapos ng ritual. Ang iba naman ay nag-ilaw ng kandila kapag tumigil ang ulan, parang selyo sa enerhiya. Maaari mo ring gawin ito, magdagdag ng sariling personal na ugnayan. Ang pinakamahalaga ay gawin mo ito ng buong pananampalataya. Ang ritual na ito ang iyong susi. Ngunit ikaw lamang ang makakabuksan nito. At ang ulan lamang ang makakasagot sa pintuan. Mga tunay na kwento at patotoo. Minsan, ang pinakamakapangyarihang patunay ay hindi nakabase sa agham o lohika, kundi sa tahimik na kwento ng mga taong hindi na muling naging pareho ang buhay pagkatapos nilang sundan ang bulong ng universo. Narito ang ilang kwento, mga karanasang tunay mula sa Pilipinas at iba pang lugar ng mga nangsubok sa ritual ng ulan ni Baba Vanga at nadama ang pagbabago sa kanilang buhay. Kwento 1, trabaho pagkatapos ng Bagyo Marisa, 34, Quezon City. Matagal ng 9 na buwan na walang trabaho si Marisa. Isang umaga, matapos maluha sa pagkadismaya, tumitig siya sa bintana at nakita niyang nagsisimulang bumuhos ang ulan. Naalala niya ang isang video tungkol sa ritual ng ulan, kaya tumayo siyang tahimik sa tabi ng bintana at inulit ang mga salitang iyon habang may luha pa rin sa pisngi. Makaraan ng 2 araw, biglang nag-email sa kanya ang kumpanyang pinadalhan niya ng aplikasyon buwan na ang nakalipas. Hindi lang niya nakuha ang trabaho, mas mataas pa ang alok na sahod kaysa sa inaasahan niya. Hindi ang ulan ang nagdala sa akin ng trabaho, sabi ni Marisa. Kundi ang paraan ng pagbukas ko ng puso habang bumabagsak ito. Kwento 2, mula utang patungong biyaya, Manuel, 47, Iloilo. Nalubog sa utang at pagod na sa emosyon, si Manuel ay skeptical sa mga espiritual na bagay. Ngunit isang maulang gabi, sa dami ng kawalan ng pag-asa, sinubukan niya ang ritual. Hindi niya agad naramdaman ang pagbabago. Ngunit sa loob ng 1 linggo, may mga kamag-anak na hindi niya nakakausap ng matagal ang kumustang bigla at inalok siyang tulong pinansyal. May isa pang nagbigay pa sa kanya ng pagkakataong magtrabaho ng part-time, remote. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ani Manuel. Pero parang may nabunot na bara. Parang hinugasan ng ulan ang lahat. Kwento 3, paghilom pagkatapos ng ulan, Katrina, 28, Davao. Para kay Katrina, hindi pera ang hiniling niya sa ritual. Ginhawa para sa sugatang puso ang kanyang dasal. Kakatapos lang ng matagal na relasyon at lubos siyang nanghihina. Sa biglaang buhos ng ulan isang gabi, binulong niya ang mga salita ng ritual, ngayon, humihiling ng lakas. Hindi ko maipaliwanag, sabi ni Katrina. Pero mahimbing akong nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, pakiramdam ko'y magaang na. Unti-unti, muling nabuhay ang diwa ko. Hindi ito mga himala.
Ito ay paalala na kapag nagsalita ka ng may pananampalataya, lalo na sa tamang sandali, nakikinig ang universo. Ngayon, baka oras na para sa'yo. Agham at espiritualidad sa likod ng ritual. Maaaring iniisip mo, lahat ba to ay paniniwala lang? O may mas malalim na nangyayari kapag binibigkas mo ang mga salitang iyon habang umuulan? Ang sagot ay parehong espiritual at siyentipiko. Magsimula tayo sa espiritual. Sa maraming tradisyon, kabilang na ang kulturang Pilipino, banal ang tubig. Nililinis nito. Naghihilom. Nagbabago. Ang ulan, lalo na, ay itinuturing na biyaya mula sa itaas, hindi lang pisikal, kundi energetiko. Hinuhugasan nito ang lumang bagay at inihahanda ang lupa para sa bagong paglago. Naniniwala si Baba Vanga na nagdadala ng enerhiya ang tubig. Kapag nagsalita ka habang umuulan, lalo na kung tapat ang puso, hindi lang ikaw ang nakikinig sa sariling tinig. Dadalhin ng panginginig ng tubig ang iyong mga salita palabas. Hindi lang katang folklore ang paniniwalang ito. Tugma rin ito sa mga pinagmamasdan ng agham. Pang-agham na pananaw, may memorya ang tubig. Noong unang bahagi ng 2000, nagsagawa ng eksperimento si Ieya Masaru Emoto ng Japan na nagpakita na tumutugon ang tubig sa mga salita, isip at emosyon. Nakita niya na kapag na-expose ang tubig sa positibong salita tulad ng isalamat o pag-ibig, bumubuo ito ng magaganda at maayos na pattern ng kristal sa ilalim ng mikroskopyo. Ngunit kapag na-expose naman sa negatibidad katulad ng kinamumuhian kita, naging magulo at basag ang mga kristal. Anumang anyo ng tubig ang ulan, buhay, bukas, at tumutugon. Isipin mo kung ano ang nangyayari kapag nagsalita ka ng may pasasalamat, pag-asa, at malinaw na intensyon habang bumabagsak ang ulan. Hindi ka lang nakikipag-usat sa sarili. Iniimprinta mo ang mga salitang iyon sa tubig, mga salitang babalik sa lupa, sa hangin, at maging sayo. Pagsasanib ng enerhiya at intensyon. Sa espiritualidad, madalas nating pag-usapan ang intensyon. Ito ang di nakikitang puwersa sa likod ng iyong mga salita. Kapag pinagsama mo ang intensyon, ang iyong malalim na hangarin, emosyon, ang tapat mong nararamdaman, at kapaligiran, ang pag-ulan. Lumikha ka ng perpektong espiritual na kondisyon para sa manifestasyon. Ito ang dahilan kung bakit iba ang pakiramdam ng mga tao pagkatapos gawin ang ritual. Hindi lang kung ano ang kanilang binigkas, kundi kung kailan, paano, at bakit nila ito sinabi. Kahit man maniniwala ka sa agham, espiritu, o pareho. Isang bagay ang malinaw. May kapangyarihan ang iyong mga salita. At kapag binigkas sa ilalim ng ulan, dumodoble ang puwersa nito. Ngayon na naunawaan mo ito. Pakakawalan mo pa ba ang susunod na pag-ulan ng hindi kumikilos? Babala, ano ang hindi dapat gawin? Habang makapangyarihan ang ritual ng ulan na ibinahagi ni Baba Vanga, dapat itong isagawa ng may respeto at dalisay na puso. Hindi ito palabas ng mahika. Hindi shortcut. Ito'y sandali ng espiritual na koneksyon, hindi kasangkapan para sa kasakiman o makasariling hangarin. Bago mo subukan ang ritual, tandaan ang mahahalagang paalalang ito. Huwag gawin para lamang sa kasakiman. Ayos lang humiling ng kasaganaan. Ngunit kung ang intensyon mo ay batay sa inggit, paghahambing, o layuning manaig sa iba, nawawala ang enerhiya ng ritual. Nagbabala si Baba Vanga. Pinapabora ng sansinukob ang bukas na palad, hindi ang nakayakap na kamao. Huwag pilitin ang panahon. Dapat kusang dumating ang ulan sayo. Huwag subukang isagawa ang ritual sa maaraw na araw o habang pinapatugtog ang artipisyal na tunog ng ulan. Hindi magiging pareho ang bisa. Ang ritual ay tungkol sa pagkakahanay, hindi sa pagkontrol. Huwag magduda habang nagsasalita. Kung binigkas mo ang mga salita ng nagtatawanan, nagdududa, o iniisip na hindi rin naman ito gagana, mababara ang enerhiya. Dapat manggaling sa puso ang paniniwala, kahit kaunting spark lang nito. Huwag ulitin ng madalas. Hindi ito dapat gawing araw-araw. Kapag nagawa mo na ito sa makabuluhang pag-ulan, maghintay ka. Magtiwala sa tamang oras. Hayaan ang enerhiya na lumagom at bumalik sa iyo sa sariling paraan. Banal ang ritual na ito dahil bihira itong isinasagawa. Tratuhin mo ito gaya ng pagtrato mo sa bulong ng sansinukob, may paggalang, may tiwala, at may payapang puso. Ngayon narinig mo na ang kwento, nadama ang kahulugan, at natutunan ang ritual. At marahil, habang nakikinig ka, may bumulong sa loob mo, para sa akin ito. Hindi iyon aksidente.
Kung ang ulan ay palaging nag-indayog ng damdamin mo. Kung napatunayan mo ng tiningnan ang langit at naramdaman mong ito ay nakikipag-usap sa'yo. Maaaring hindi lang ito basta video. Maaaring ito na ang iyong sandali, ang iyong pagbubukas. Ang mga salita ni Baba Vanga, bagaman matagal nang binigkas, ay para maabot ang mga taong kagaya mo, mga naniniwala pa rin na ang pananampalataya, tamang timing, at katotohanan ay kayang magbukas ng mas higit pa kaysa sa simpleng swerte. Kaya sa susunod na bumagsak ang ulan, huwag kang magtago. Huwag kang magmadali. Huwag mong sabihin baka sa susunod. Tumayo ka ng matatag. Huminga ng malalim. Bigkasin mo ang mga salita. At pagkatapos pakawalan mo, kasama ang kaalamang may nagbago na. Kung tinanggap ng mensaheng ito ang iyong kaluluwa, magkomento ka sa ibaba. Inaangkin ko ang aking biyaya. Sabihin mo ito ng may pananampalataya. Hayaan itong umalingaw sa espasyong ito. At kung may kakilala kang naghihintay ng senyales, ibahagi mo sa kanila ang video na ito. Dahil lumalago ang mga biyaya kapag ibinahagi. Hindi darating nang malapit ang iyong oras. Narito na ito. At tulad ng ulan, paparating na ang iyong biyaya.